Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So today is Thursday. Happy Thursday sa inyong lahat guys. So sad to say hanggang ngayon, bed rest pa rin ako. So hindi pa rin ako nagwo-work. And alam niyo naman kung napanood niyo yung recent vlog ko na galing ako ng hospital. So kwento ko lang ng very short sa inyo. So, yung mga disc ko sa leeg, yung disc kasi natin dapat ganito yung, example lang ha, hindi naman talaga ito talaga yung literal na size ng disc natin. So, for example, yung disc natin, ganito yung size niya dapat. Yung sa akin, numipis siya. Naging siyang ganito. So, sabi ng doktor, dahil daw lagi ako nakayuko. Ganun. So, ngayon, guys, hindi tayo pwedeng ng mga extreme movements or pagbubuhat na mabibigat. Kaya, bed rest ako ngayon. So, bali, 2 weeks na akong hindi nag-work. Nakakaloka. Pero sabi naman ni Sadyang Nim, next week, papasok na ako. So, thanks God. Diba? Nakakaloka. Ang tagal kong hindi pumapasok. Na dito. Nakakainip. So, yun. Ngayon ang topic natin, pag-uusapan natin yung skill test. So, alam ko ngayon, yung mga pumasa ng first round, ito yung pinoproblema nila. So, guys, compare naman sa EPS topic exam, ang skill test, meron ng reviewer yan. Kumbaga yung skill test, sabihin na natin, i-compare natin na para siyang sayaw. Ipapractice mo siya and ipe-perform mo na lang siya sa araw kung kailan yung schedule mo. Kumbaga ganun siya. So, alam mo na yung may expect mo. Alam mo na yung gagawin mo doon mismo sa skill test. So, ang gagawin mo na lang is mag-practice. Well, majority ng skill test, ganon, meron lang na ibang part ng skill test na hindi mo ma-anticipate kung ano yung mangyayari. For example, kung ano ang isasagot mo sa interview or yung introduction mo kung perfect ba, 'di ba? Perfect mo siyang maipipresent or magagawa sa araw ng skill test mo, di ba? Basta i-practice mo lang talaga yun, guys, yung skill test, and especially yung introduction, interview, lalong-lalo na ito yung importante din, basic skills, ipapractice mo talaga yun. So, madami din nagtatanong sa akin ng tips. Ano bang tips sa skill test? To be honest, guys, anong time namin kasi, 2016 pa yun, matagal na. Meron kaming skill test, pero hindi na siya kamukha ngayon na 'di ba kailangan mong maipasa yung 2 rounds na yon. So, meron nga ang skill test nung time namin, pero late na siya. Kumbaga formality na lang, it's up to us kung gusto naming mag-take or hindi. Kasi nung time na yon na in-announce nila na meron kaming skill test, ay meron na kaming EPS account nakapagpasa na kami ng medical and all. So, naghihintay na lang kami ng employer. So, para saan pa yung skill test, diba? So, sabi naman nila, wala namang mawawala kung magte-take kami or hindi. So, ako, as a echuserang, froglet, echuserang froglet, nag-attend ako, nag-take ako, nag-register ako. So, nag-prepare naman ako kahit papano. Yun lang, yung preparation ko, hindi ganun kaseryoso kasi ang goal ko lang talaga, mag-attend. So, nag-prepare lang ako for introduction, nag-memorize ako ng mga tools, yung pagbabasa ng oras. Yun lang yung mga pinractice ko, yung basic skills, hindi ko pinractice yun kasi paano ako magpa-practice, diba? And, ayun, ang ending, napahiya tayo sa skill test. Wala namang problema. Kasi wala namang bearing yun. Kasi naghihintay naman ako ng employer And ayun, luckily, 1 week after ng skill test na select ako. Kasi actually nawalan ako ng pag-asa nun, guys. Kasi sabi ko, sana hindi na lang ako nag-attend ng skill test. Kasi parang pumangit yung record, ganon. Kasi hindi ako nakasagot ng mga ibang question, yung basic skills, yung bolt and nuts, hindi ko nagawa, yung 2 lang nagawa ko. So, yun. Nagsisi nga ako noon Pero luckily, na-select pa rin ako, di ba? So, yun. Kaya kung nagtatanong kayo ng tips sa akin, parang you are asking the wrong person. Kasi nga, hindi ako ganun nag-prepared. Pero pwede ko ma-share sa inyo yung experience ko nga during skill test. So, ang una nga namin ginawa nun is introduction. So, syempre, inintroduce ko yung self ko. So, nagpagawa lang nun ako ng aking introduction. Syempre, hindi naman tayo marunong ng language and grammar nila. Nagpagawa lang ako ng
introduction. So, ang tip ko sa inyo guys, kung magpapagawa kayo ng introduction, kailangan din naman ay naiintindihan nyo kung ano yung sinasabi nyo doon sa introduction. Huwag lang kayong mag-memorize. Kailangan word by word, naiintindihan ninyo kung ano yung sinasabi nyo doon sa introduction ninyo. And then doon naman sa interview, so meron namang reviewer sa interview, I think. Lahat naman doon sa sa reviewer, yun ang itatanong nila, I think. Kasi ang naalala ko sa question sa akin, dalawa lang ang naalala ko pero isa lang ang nasagot ko. So, in Korean to lahat guys walang English. Pero yung English ko kasi nakalimutan ko na siya in Korean. So, ang tanong niya sa akin is, are you married? Yun ang tanong niya sa akin, are you married? Siyempre, alam ko na yung sagot doon, 'di ba? Nandun sa reviewer 'yon. And then yung pangalawa na napakasyunga ako. Late ko na na-realize na yun pala ang question niya. Kasi nung yung instructor, dinikdik niya talaga sa akin. Nai, ginano niya sa akin. Ano ako, ano yun nai? Sabi ko, kasi ang alam ko, pag age ang tinatanong mo, sal, di ba? Hindi ko na, yung nai, ginano niya sa akin. Nung pagkalabas ko, parang familiar sa akin yung nai na yun. Tapos naalala ko, ayaw nga pala, age ka, syunga ako. yun ang naalala kong question sa akin. Sa mga basic question lang, nandun lang naman sa reviewer. So, huwag kayong kabahan. Basta pag-aralan nyo lang yun, guys. Okay? So, yun namang instruction, yung look to the left, look to the right. Madali lang yun. Basta alam mo yung ibig sabihin ng mga yun. Siyempre, di ba? And then, next is, pinakanadalian ako is tools and yung sa oras. Kasi ako guys, mahilig ako mag-memorize. Hindi naman sa pagmamayabang. Mabilis kasi ako mag-memorize. Mabilis talaga ako mag-memorize guys. Kahit pa nung nag-aaral ako. Parang na-challenge ako pag gano'n na may i-memorize ako. So, yun. Nasagot ko lahat yon, yung tools, yung sa oras, yun. And then after nga noon, yung next naman na ginawa namin ay basic skills. Yung basic skills guys, kailangan i-practice mo talaga siya. 'Di ba? I-practice mo na siya kasi ako nung time namin hindi naman nga seryosohan yung skill test namin. Nag-attend lang ako. So yung hanging rings, yung isa pa nagawa ko. Pero yung ang tawag doon, yung bolt and nuts, hindi ko siya nagawa, nakakahiya. Ako lang hindi nakagawa kasi hindi ako marunong humawak ng tools. Ay, nakakaloka. So yun ang nangyari. And then, yung physical test naman. Yung physical test, medyo lamya ako. Carry lang yun. Magpalakas lang kayo ng katawan. Carry nyo yun. And then, may advice ko sa inyo, diba? Lalo na ngayon, kailangan nyo maipasa yung 2 rounds of exam. Kung pumasa na kayo sa first round, wag na kayong magpabaya para sa second round. Kung self-study ka sa first round, ang maganda guys na gawin mo sa second round, mag-attend ka ng training, mag-enroll ka ng training for skill test. Para talagang super prepared ka. Hindi sayang yung effort mo, hindi sayang yung effort mo doon sa first round. 'Di ba? Para pagdating mo ng second round, hindi ka na masyadong kinakabahan. Kasi alam mo, nag-prepared ka. 'Di ba? Na-practice mo na yun. Kaya mas maganda na mag-enroll ka na for skill test training. Yun ang advice ko guys. Huwag na kayong magpabaya kasi sayang, 'di ba? Kung dahil lang sa second round hindi ka pumasa, sayang 'yun. Kaya huwag na kayong magpabaya guys. Mag-training na lang kayo. Para sure na swak na pasok kayo sa bahay ni Kuya. Ganun. So kung mga tips guys, pasensya na wala akong sa inyo, ibibigay kasi nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi naman ako as in nag-prepare nung skill test namin. So, para naman nagpaplastikan tayo dito na tinuturuan ko kayo, di ba? Na ganyan. Ako nga mismo, hindi ko ginawa yon. So, yung experience ko lang, ang kaya ko may share sa inyo. So, yun, gaya nga nasabi ko, kanina, ulitin ko sa inyo guys, huwag na kayong magpabaya. Syempre, pasok na kayo sa first round, yung second round, itodo nyo na. Kung yung effort nyo sa first round is 200%, dito sa second round, 500% na guys ang preparation ninyo. Diba? Huwag na kayong magpabayaan dyan na, diba? Kapag naipasa mo yan,
medical na. Ayun na, meron ka ng EPS account. Ayun, maghihintay ka na lang ng employer, 'di ba? So, yun guys, huwag kayo magpabaya na. Mag-ano na kayo, attend na kayo ng training sa skill test. Kung magtatanong naman kayo, wala akong alam. Marami naman sa online, di ba? Sa mga lugar ninyo guys, ngayon marami na mga Korean Language Institute ngayon. Basta piliin nyo lang yung legit, ha? Legit, wag yung, hindi yung pineperahan lang kayo. Okay? So, yun guys. Yun lang ang may advice ko sa inyo. And, alam ko ngayon, mas mahirap yung journey. Kasi dalawang test talaga kailangan mong maipasa. Pero, gaya nga na sinasabi ko sa inyo, yung process na yan guys, nasa exciting part pa lang kayo. Kaya, sipag at tiyaga lang, okay? Kasi in the end, kayo rin na magbe-benefit niyan. And yung reward na makukuha ninyo, worth it. Okay? Kasi talagang yung South Korea guys, mababago niya yung buhay ninyo. Kaya, ayun guys, yung mga pumasang ng first round, congratulations sa inyo. So, next na kayo sa skill test. Huwag kayo magpabaya. Doble ang effort. Kung pwede, triple. I-practice nyo lang yan. Siguradong papasa kayo. So, ayun guys. Sana meron naman akong sa inyo. Meron ba? Yun lang, naikwento ko lang naman yung experience ko sa skill test. Para at least alam nyo na kung ano yung mga kailangan yung paghandaan, di ba? So, yun lang guys. Yun. Dito na lang natin i-end yung vlog. So, maraming salamat sa panonood. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye!